Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapid pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:12. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, Mayo 28 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kagkaron sa aton nga mga pangulong dinalaan. Bago nga PRO6 Director ginpanugyan ng mga hepe nga pasangkaron ang koordinasyon sa media tuhoy sa mga insidente kag impormasyon nga dapat may baluan sang publiko. Masobra 1.6 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa syudad sang Iloilo. Job hire sang City Hall nga nadakpan sa bypass operation ginapa-validate sang city government. Mga empleyado nga naulamid sa illegal drugs wala ginatolerate suno kay Mayor Raisa Treñas. Muslim community sa Iloilo gindumdum ang pagsaulog sang Idil Adha. Ion Business Fair 2026 ginbuksan sa publiko. Kag MOA para sa pagtukod sa provincial one-stop shop sa Iloilo ginpermahan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Ginpanugyan ni Police Regional Office Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga hepe kag unit commander sa Western Visayas nga pasangkaron ang koordinasyon sa media
Labi na sa pag-report sa mga insidente, krimen kag public safety concerns. Suno kay Tuanyo ang paghatag sang timely kag accurate nga impormasyon dako gid nga bagay agud mamentenar ang pagsalig sang pumuluyo kag malikawan ang paglaptas sang misinformation. Bilang anay spokesperson sang PNP, nahangpan ang katungdanan sa media sa serbisyo publiko paagi sa pagpahibalo sa mga balita sa pumuluyo apisar ang kinahanglan sang validation sa mga detalye. Ginpangabay ni Tuanyo ang mga pulis nga magpagwa sang initial updates kon masarangan. Ininagaduso sang responsiveness, pagsalig, respeto kag profesionalismo sa pag-engage sa media bilang kabahin sa pagserbisyo sa pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka job order employee sa Iloilo City Hall sa ginpatigan nga bypass operation sa Barangay Zamora, Miliesa City proper. Ang suspect kilala kay alias Dadang, 47 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Nakumpiska sa suspect ang 240 gramos ang suspected shabu nga may standard drug price nga yara sa 1.6 million pesos. Ginpatigayon ang operasyon sa mga operatiba sa Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit bilang lead unit sa buligman sa Iloilo Maritime Police Station, ICPO Special Weapons and Tactics Team kag Iloilo City Police Station 1. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang nadakpan nga suspect kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, padayon ang hugot nga kampanya sang PRO6 batok sa mga may kahilabtanan sa illegal nga droga sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan man ang isa ka lalaki sa ginpatigan nga bypass operation sa Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo. Ginkilala ang suspect kay alias Luis, 26 anyos kag residente sang among lugar. Ang operasyon resulta sang paghatag sang impormasyon sang concerned citizens kag isa ka bulan nga intelligence monitoring kag case build-up. Ginpatigayon ang operasyon sa mga operatiba sang Balasan Municipal Police Station kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Nakumpika sa suspect ang 59 gramos ang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 401,000 pesos kag bypass money. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan na nadakpan nga suspect kag mga patubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165. Ginpahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Tuanyo ang pagkadakop sa suspect resulta sa mabaskog nga kooperasyon sang komunidad sa kapulisan. Ginpasalamatan man sa opisyal ng publiko sa padayon nga pagsuporta sa kampanya kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapavalidate na ni Mayor Raisa Trenya sa siyudad ng Iloilo ang natungdan nga opisina sang City Hall job hire employee nga nadakpan sa bypass operation sa Zamora, Miliesa City proper. Suno sa alkalde, lantawon niya kung ara pa bala sa kontrata ang sang Iloilo City Government ang job hire kag kung ara na sano iniulihi nga nag-duty. Nanindugan ang alkalde nga wala ginatolerate sang city government ang sinuman nga empleyado sang city government nga maulamid sa illegal nga droga anuman ang status sang ila posisyon. Gindayaw man sang alkalde ang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa madinalagon nga drug bypass operation sa Zamora, Miliesa kung sa diin nadakpan si alias Dadang, 47 anyos, sang Iloilo City o kung job hire sang city government nga suspected drugs ka ginabanta nagabalor masobra 1.6 million pesos. Dugang pa niya padayon nga nagasuporta ang city government sa law enforcement authorities sa pagpatigayon sang drug bypass operation agod mapasiguro nga hilway sa illegal nga droga ang Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kadungan sang pagsaulog sang Eid al-Adha kahapon nga adlaw nagpatigayon sang pagtililipon ang Muslim community sa pila ka lugar sa Iloilo. Sa La Paz Plaza may panimbaho na ginhiwat sa kaagahon namuman sa Molo sa diin niya sa ginabanta 4 kagatos ka mga Muslim sa nagtambong. May kasubong man nga pagtililipon ang ginhiwat sa Banwa Sampavia ang gintabungan sang 2 kagatos ka mga Muslim. Para sa mga Muslim ang pagsimba sa Eid al-Adha, ang kabahin sa ilang selebrasyon agud pasidunggan ang debosyon ni Prophet Ibrahim kay Allah. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aeon Business Fair 2026 ginbuksan na sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Emerald Santiagudo. Ginbuksan sa publiko ang Aeon Business Fair 2026 sa Miyerkules, Mayo 27 sa Robinson's Place, Iloilo. Ang Aeon Business Fair nagatanyag sa nagkalain-lain na produkto, serbisyo, kag properties sa Aeon Group of Companies salin sa pagkaon, hotel accommodation, international trips,
real estate kag iban pa nga mga nagatanyag nga promos, discounts kag iban pa. Magalawin ini tubtub Hulyo 2 sa Mayo 29 naman may hiwaton nga bloodletting activity nga kabahin sang ilang nga corporate social responsibility. Kada blood donor naman may ara sang isa ka raffle entry kung sa diin pwede makadaog sang 1,500 pesos local kag international trips nga ginatanyag sang Ion Group of Companies. Suno kay Felix Chu, chairman sang Ion Group of Companies, isa ka local homegrown company nga nagaserbisyo na sa sulod sang 40 ka tuig. Nagaumpisa lang ini sa duha ka empleyado sa ilang opisina nga una nga nahamtang sa area kung sa diin nagatindog ang Iloilo Terminal Market. Kagkaron, may ara na sila sang 8 ka kumpanya nga may 800 ka empleyado kag naka-expand sa area sang Cagayan de Oro kag Cebu. Ginpawag naman ni Ion Chu, Presidente kag CEO sang Ion Group of Companies nga isa sa mga ginakabig nila nga dako nga kontribusyon sa Iloilo ang paghatag sang trabaho sa Ilonggos. Ilagin hatagan sang prioridad ang ilang nga mga empleyado samtang para sa iya friendly competition ang pagsulod sa mga dalagkuan nga kumpanya sa syudad sang Iloilo. Pangud kada tuig nagataas ang demand sang nagkalain-lain nga industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sa Memorandum of Agreement para sa pagtukod sa Provincial One-Stop Shop ang provincial government kag ang Anti-Red Tape Authority o kun ARTA. Ang Provincial One-Stop Shop magaserbi lugar sa diin una kadtuan sa mga pumuluyo para maka-avail sang serbisyo nga gobyerno lokal. Katuyuan sini mapadasig mapapos ang pagmonitor sa mga business permit sa mga kabanwahanan sa probinsya. Ginpangabay man ang mga LGU nga magamit sa Business One-Stop Shop o kon e-boss. Isa ka digital system nga makabulig padasig sa pagproseso sang mga business permits. May haraman sa igapahamtang nga help desk sa idalom sang Office of the Local Economic Development and Investment Promotion Officer. Ang mga uyat sang investment promotion, coordination kag assistance sa mga negosyo sa probinsya. Ang agreement ginpermahan ni Director General Secretary Ernesto Perez sa bahin sang ARTA kag Tourism Office Head Olin Yusin para sa Iloilo Province. Giniwat ang MOA signing kadungan sang Grand Ease of Doing Business Fair sang ARTA. Radyo Pilipinas News. Baile sa Plaza Libertad ginpatigayon sang Iloilo City Government bilang parte sang selebrasyon sa National Heritage Month. Radyo Pilipinas. Ang balita ni Emero Santiagudo. Suksok ang ilang madinoagon nga traditional costumes nagpakita sang ilang nga talento kag abilidad ang mga estudyante halin sa nanuhay-tuway nga universidad sa labing una nga baile sa Plaza Libertad sang Iloilo City Government kag ginpatigayon sang Martes, Mayo 26. Ang produksyon kabahin lang sang selebrasyon sang National Heritage Month subong nga Mayo. Lakip sa nagpakita sang ilang nga dance performances ang mga estudyante gikan sa West Visayas State University, Iloilo City National High School kag St. Therese MTC Colleges. Enjoy naman ang mga tumalanaw sa ilang madinoagon nga performances nga daw kaangay lang nga nagbalik sila sa panahon sang Espanyol. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiaguda, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Cash relief assistance ginpanagtag na sa probinsya sang Aklan kag Guimaras. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Nag-umpisa na ang pag-roll out ng Cash Relief Assistance o CRA, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Transport Network Company o TNC kag Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers sa probinsya sang Aklan kag Guimaras. Ginpangunahan ni DSWD Field Office 6 Assistant Regional Director for Operations, Catherine Joy Lampreya, ang distribusyon sang assistance sa kwalipikado nga TNC beneficiary sa Aklan. Mayara sang 317 ka TNC drivers gikan sa 1st kag 2nd district sang Aklan ang ginapananaw nga makabaton sang CRA Martes, Mayo 26. Kadungan sang payout ginpakilala man ni ARDO Lampreya ang basta beripikado mabilis ang serbisyo o kon BBM serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sang PhilSys ID para ma-verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan.
Samtang giniwat naman ang payout sa TNVS sa San Miguel Jordan, Guimaras. May 86 ka benepisyaryo sa programa sa Guimaras. Kada benepisyaryo sa TNC kag TNVS nagbaton sa tig 5,000 pesos nga CRA. Ang pagpanagtag sa CRA kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang sektor sa transportasyon nga apektado sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Road safety seminar ang ginpatigayon sa pila ka mga motorista sa siyudad sang Bacolod. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Report. JP Herbas. Ginapabaskog pa sa Bacolod City Government ang mga paghimakasini para sa road safety kadungan sang selebrasyon sang Road Safety Month. Sa giniwat nga aktibidad, ginapila ni Bacolod City Mayor Greg Asataya ang kooperasyon sang tanan nga sektor agud ma-address ang traffic ang mga road safety concern. Sining karon lang ang City Government nagpahamtang kay retired Police Officer Dennis Perma bilang consultant para sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Ang City Engineer's Office naman padayon sa pagkaayo kag pagpahamtang sa bagong traffic lights sa mga strategic na lugar. Padayon man ang paghiwat sa road safety seminars kapag ang LTO, NIR kag mga opisyal sa mga lokal na panguluhan. Nagalaw ang Bacolod City Government nga pinaagi sa sini nga mga tikang mabuhinan maaksidente kag maingganyo mga turista kag mga pedestrian nga magsunod sa mga layi sa dalan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi madayon ang ginaduso nga Boracay Bridge Project ng San Miguel Corporation nga magaangot sa Boracay Island sa mainland Aklan. Inagin kumpirma mismo ni Governor Jose Enrique Miraflores kahapon nga adlaw Mayo 27 sa isa ka stakeholders meeting. Ginpahayag sa gobernador nga nakahinon-anon ang lokal nga pamunuan sang Aklan sa San Miguel. Suno kay Miraflores, napahayag ang San Miguel nga hindi nila luyag nga makaproblema sa mga pumuluyo kag nabatian nila ang mga oposisyon sa proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nalauman nga maglabot sa 2,000 ang partisipante gikan sa nagkalain-lain nga sektor kag rehiyon magaupod sa ginpadako ang Artificial Intelligence AI Fest sini nga tuig. Suno kay Engineer Wen Hilonga, Regional Director sang DOST Region 6. Target nila nga mas mataas ang numero sini nga 2026 gikan sa 3 kagatos lamang sang 2025. Pagud man sang bag-o nga mga aktibidad nga lauman sa National AI Event. Kung madumduman, una ginpagwa sang DOST mga balantayan nga aktibidad sa AI Fest sa diin lauman ang dugang nga 5 ka mga bag-o nga sub-events, ang AI in Motion, AI Game On, AI Policy Lab, AI Speaks kag AI Connect. Magapadayon naman ang AI Hackathon, sini AI exhibit kag AI Technical Conference. Katuyuan sang AI Fest nga mapataas ang ihibalo sang publiko sa AI kag kung paano ini magamit sang husto para sa edukasyon, negosyo, media kag iban pang sektor. Hiwaton sa Iloilo Convention Center sa Agosto ang AI Fest nga may tema Building an AI Ready for Future Together. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindoble pa ni Bacolod City Mayor Greg Asataya ang bulanan nga alawan sa mga presidente sang Senior Citizen Association sa siyudad sang Bacolod dalin sa 5 kagatos pakadto sa 1,000. Magluwas diri, nahuman naman ang ginpatindog sa siyudad nga isa ka Senior Citizen Center. Sa oras nga maging fully operational ang center, ginalauman nga maging one-stop hub para sa mga senior citizens. Sa din sila ang pwede nga maka-avail sa medical and social services. Luwas administrative support ginahanda man sang lokal nga panguluhan ang pharmacy, dental clinic kag eye clinic na maghatag sang libre nga check-up para sa mga senior citizens nga pagapamunuan naman sang City Health Office. Ginapreparar man sa lokal nga panguluhan ng livelihood training, skills development kag recreational programs para sa mga senior citizens. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas LTO News. naglunsar sa intensified enforcement operation sa Northern Iloilo. 370 ka mga motorista nadakpan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Abot sa 370 ka mga motorista ang nadakpan sa intensified enforcement operations ng LTO Western Visayas sa Northern Iloilo. Lagi man sa ginpatuman ng crackdown sa mga kulurong mga salakyan. Ginpadulungan sa LTO Region 6 law enforcement teams ang
Banwa sang Ahoy, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Banate kag Anilaw nga pamunuan ni Field Enforcement Unit Chief Madatero. Kabuilog ang LTO Barotac Viejo District Office sa pagpamuno naman ni Chief Ryan Jan Apalacio. Liwat naging pahanomdom ni LTO 6 Regional Director Attorney Jose Duspan II ang mga motorista sa updates ng ilang mga vehicle registration kag driver's license agud malikawan na makaangkon sang penalidad sa mga inspeksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, gintipon sa Office of the Provincial Tourism Officer, mga tourism stakeholders sa Iloilo para sa 3 kadlaw nga Tourism Development Plan Seminar Workshop halin sa Mayo 27 tubtob Mayo 29. Katuyuan sang lihok ang magpasad sang sustainable, inclusive kag strategic tourism programs para sa probinsya sang Iloilo nga dapat nakalinyaman sa Regional kag National Tourism Development Plans. Nagpasalig naman ang opisina nga nagapabilin sa pagduso sang responsable nga turismo sa probinsya kang nagalaom nga mangin competitive kag sustainable tourism destination ang Iloilo sa idalom sang tourism slogan nga fun, foodie, friendly Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. High-level basketball action plano nga dalon ni Mayor Ronnie Dadivas sa Rojas City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichante. Nagapanghanda ang Rojas City Capiz para sa mas dalagko nga basketball events matapos maghiwat sang ocular inspection sa Dingoy Rojas Civic Center sanday anay PBA Chairman of the Board kag Pasig MPBL team owner Manuel Encarnabo. Kaupod si scouting kag talent acquisition coach Van Halen Parnes. Katuyuan sang inspeksyon nga usisao ng kapasidad kag kahandaan sang DRCC para sa plano nga paghiwat sang Rojas City Open Invitational Basketball League nga ginalauman nga magapasundayag sa mga grupo halin sa UAAP kag iban pa nga mga kilala nga basketball team sa pungsod. Si Encarnabo kag Parnes ginabi-abi ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Diskwento Caravan ginhiwat sa Banwa sang Lambuna. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita, Sugod na ang 2 kadlaw nga diskwento caravan sa Lambunaw, Iloilo. Ang aktibidad ng magalawig tubtob Mayo 27 ang ginapangunahan sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo, kaupod ang Lambunaw Municipal Government. Suno sa DTI Iloilo, may kapugusan nga 11 ka exhibitors ang nagapasakop sa aktibidad kay nagatanyag sa diskwento, freebies, buy one take one deals kag bundled products sa publiko. Katuyan sa aktibidad nga dalo ng mga dekalidad at pambarato nga mga produkto sang mas malapit sa publiko, samtang ginaduso ang karaydan sa mga bulmalakal kag masuportahan ang mga lokal nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagpaidanong sa digitalization workshop sang DTI Iloilo ang 18 ka mga MSMEs gikan sa probinsya ang mga tagpasakop, mga magagmay nga negosyante nga nagaproseso sa mga prutas kag nuts. Katuyuan sang workshop mapasangkad ang hibalo kay kasarang sa mga tagpasakop sa pag-integrate sang digital automation sa ila business process. Nagserbing resource speaker sa training si Peter Paul Dayanan, CEO kag tag-iya sang Paul Caldi Coffee nga mumana nagtagtukod sang Alchora Digital Solution. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24 Radyo sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa inyo nabatian, detalye sa mga panguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, Mayo 28 tuig 2026 sa dugang pangabalita kag impormasyon. Please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page. Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton mga FB Live viewers nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.